I would like to ask you, especially the viewers around the world, to join us in this song and analyze and listen to the lyrics of this song. I believe will speak to us today as we do our part to you. So let's sing this song. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes, empty people filled with care, and who knows where. On they go through private pain, leaving fear to laughter has their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Yes, indeed. We are called to take His love to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with ones who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. Yes. People need the Lord. People need the Lord, yes. People need the Lord. When we realize people need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. When we realize that we must be wise, for people need the Lord. As we go through the homily today, I would like to encourage you, especially those who are watching in their screen
in your iPhone. Very soon, especially today, we have in the YouTube. Every time we listen to the Word of God, we need concentration so that the Word of God will penetrate your heart. So I would like to read the Gospel reading for today, first in English and then in Tagalog. Taken from Luke chapter 16, verses 19 to 31. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was the beggar died and was carried by the gates of Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and being in torments in Hades. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you, nor those who are there pass to us. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from dead, they will repent. But he said, If they do not hear Moses and the prophet, neither will they be persuaded through one rise from the dead. In Tagalog. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at duoy nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila, dahil dito'y nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makapupunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko, puntahin na lamang ni Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dako ng pagdurusa.
Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moses at mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikdan ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. You may be seated, please. Very interesting and very powerful message to us today. It's a confrontation again, especially sa ating mga tao na nakakilala na sa Panginoon. Meron tayong responsibility kung wala tayong nakitang patay and then nagbalik loob o bumalik dito sa kalupaan upang sabihin kung ano ang naroroon. And then ang sabi nitong amang Abraham, yung mga sulat ni Moses at saka ng mga propeta, yun ang kanilang pakikinggan. Unang-una, ngayon ko lalong nare-realize, yung mga tao na tinawag ng Diyos. You know, 1985, doon ko nakita na ako'y tinawag ng Diyos. Sinimulan ako ng Diyos doon sa severe empty, vacuum. Nakita ko ang aking buhay that time, na sabi ko, paano pa ang kasaysayan o ano pa anong klaseng pamumuhay o anong saysay, okay? Ito yung pala yung word. Anong saysay na mabuhay sa mundong ito kung ikaw ay empty o vacuum? And then I begin to seek. Thank God, dahil dun sa ginutom niya ako spiritually, naranasan ko ang Diyos sa aking buhay. Maraming mga tao na tinawag ang Diyos. Mag-mention ako ng mga ilang pangalan ng mga celebrities. Si Manny Pacquiao na lang. Marahil alam niyo yung kanyang background. Subalit dahil doon sa tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yung mga bagay na yon. Venus Ra. Maraming iba pa. Kaninang umaga pinapakinggan ko si anong pangalan nitong boyfriend ng isang so, madalit sabi, yung buhay nila, dahil sila'y masama tayo dahil doon sa minana nating weakness kay Adam and Eve. Walang sala doon. Ikaw at ako ay meron kang tinatawag na fallen nature. Subalit, ito yung point, subalit doon sa mga tinawag ng Diyos, tunay na tinawag ng Diyos, meron tayong responsibility na i-share yung salita ng Diyos. Katulad nito sa gospel reading, nandoon ang mga si Moses, yung mga kasulatan niya, at saka yung mga prophet. Ito ang trabaho ng church. Ito ang trabaho ng mga tao na tinawag ng Diyos. Na i-share yung goodness ng Panginoon. Dito sa song, people need the Lord. Ang isang tao na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon, wala yung pag-asa. Walang joy, walang peace doon. Hanggat hindi ka nagbabalik loob sa Panginoon, walang pag-asa diyan. Nandito tayo sa Monte Carlo, alam natin na napakaraming mayayaman na tao dito. Napakaraming maraming asawa, maraming sasakyan, Ferrari, name it. Subalit itong mga bagay na ito, hindi ko sinasabing masama ang maraming sasakyan, yung maraming asawa, masama. So ang point ko dito, tinatry nila na magkaroon ng satisfaction dun sa mga bagay na yon, subalit hindi masusumpungan doon. Salamat na lang. Kaya nga ang Diyos, siya lang ang may pwesto dun sa trono ng ating mga puso. So again, dun sa mga tinawag, dahil naniniwala ako, may mga tao na nasa simbahan, kunwari leader, pero hindi naman sila tinawag ng Diyos. Subalit, doon sa mga tinawag ng Diyos, meron kayong responsibility na i-share ninyo yung love ng Panginoon dito sa song. Napaka-powerful. People need the Lord. Makikita mo yung mga tao, especially doon sa private life nila. You know, sa socializing, makikita mo yung maraming tao, sa tingin natin, they are okay. Pag nakita mo siya, how are you? Sabihin nila, everything is okay. Sa friends, kumusta ba? Sa Babian. Okay? Sa Italian,
toto bene. So para bang dun sa sinasabi nila, para bang everything is okay. But dun sa private life nila, dun mo makikita, dun mo mararamdaman yung lungkot o lumbay. Because ang God wala pa sa kanila. Ang susi lamang at solusyon ng tao kapag ka ikaw ay nakakilala sa Panginoon, especially sinasabi ni Lord Jesus sa John 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dalawa na yun, baptism of water and baptism of the Holy Spirit. Kapag ka naranasan mo yun, katulad ng naranasan ko, ito ang mangyayari sa iyo. Sa Acts 2:8 o Acts 1:8 nakalagay, sabi ng Lord, pagdating ng Holy Spirit sa inyo, kayo ang magiging witness ko. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay na-empower ng Holy Spirit, ikaw ay magiging chismoso at ikaw ay magiging chismosa dahil itismis mo yung salita ni Jesus. Sasabihin mo kay Jesus, merong peace, merong healing, merong deliverance. Early morning, meron akong inaccept sa Facebook. I believe nakikinig kayo, no? Pero I will not mention your name. Sa Philippines. So, inaccept ko siya. And then, every time na nag-accept ako ng mga friends sa Facebook, naglalagay ako ng message. Magandang araw po. Salamat po sa pag-accept ninyo. And then, idudugtong sa bala, kung meron po kayong kailangan, sambawa, healing, o prayer, let me know. And then, ang sabi nitong babae, sabi niya, Bishop, tamang-tama itong timing na ito sapagkat kanina namatay ako. Namatay. Kasi ang dugo niya, 80/40. And nandun siya sa bed. And then, nag-offer ako, okay, sabi ko, we'll pray. So, nag-pray kami. Okay? Kaya dito ko nakikita, ang isang tao na may calling, you are a priest for everybody. Hindi lang yung nandun sa simbahan mo. You are priest for everybody. Because God called you for everybody. That's why Jesus said, go into the world and preach the gospel. Hindi lamang yung nandun sa teritoryo mo. Teritoryo mo ang mundo sapagkat tinawag ka ng Diyos para sa kanila. So we pray. And then, even dun sa kanina, feel ko yung presence ng Diyos. Dun sa habang ako'y nagpipray, siya din na-feel niya yung presence ng God. After ng prayer, ang sabi niya, akala ko po, sabi niya, binuhusan ako ng malamig na tubig ng aking asawa. Nahimasmasan siya. Gumaling siya. So madalit sabi, ikaw na tinawag ng Diyos, meron kang responsibility na i-share mo si Jesus. Dito sa song, let me see. Sabi niya, we are called to take His life. Meron tayong responsibility na dalhin si Jesus, yung light, yung life, para yung mga taong patay, dahil dun sa namatay yung spirit nila, kailangan tayong maging instrumento para sila'y mabuhay. Kung sakali, itong sister na ito na nandun sa Philippines, naghihintay siya ng sasakyan para dalhin dun sa hospital. And then, sabi, tamang-tama. So, madalit sabi, we, a church, we people of God, sorry, may ubo muna ako. So, madalit sabi, lahat tayo ay merong responsibility, lalong-lalo na, okay, i-emphasize ko lang ito, lalong-lalo na yung mga may encounter sa Panginoon. Malaki ang responsibility natin. Nakita natin itong lalaki dito. Punta na ako sa aakit na tayo, okay? Itong lalaki dito, everyday nakasuot siya ng purple at kumakain siya ng masasarap na pagkain. Alam niyo ba ang napipicture ko dito kung sino? Ang Biblia, sinasabi niya, God given us everything, we lack in nothing. Yung mga tao na tinawag ng Diyos, binigyan sila ng kapangyarihan, authority, they lack in nothing. Kapag yan hindi natin ginamit, barang araw, pupunta tayo dun sa pinuntahan ng mayaman. Dahil nakalimutan natin gamitin yung responsibility na binigay sa atin ng Diyos. Kaya maraming tao na nakikita natin, mga pastor, mga priest, o layman, na meron silang anointing, makita mo ang mga tao yan, wala silang tigil na kakashare kay Jesus.
Dahil meron silang responsibility at hindi mo yun maintindihan kung minsan, lalo na kung hindi nyo na-experience, na kung bakit merong conviction doon, sabihin mo, i-chismis mo si Jesus, sabihin mo si Jesus, dahil si Jesus lang ang pag-asa natin. Yung si Lazarus dito, ito yung mga tao na needy. Ito yung mga tao na kailangan nila si Jesus. May maraming tao, wala pa si Jesus, magaling silang maging... magaling silang magbalat kayo. Kaya yung sinasabi ko kanina, tatanungin mo siya, are you okay? Especially tayong mga Pilipino, pag tinanong kayo ng mga employer ninyo, kumain ka na ba? Yes, sir. Yes, madam. Pero kumukulo naman ang bituka natin. Mamaya-maya, sayang, sana hindi ko sinabing kumain na ako. We are hypocrites. Ayaw nating sabihin yung totoo. May kumukulungan na yung sarili natin sa problema, ayaw pa nating sabihin. Paano ka matutulungan? Kalimitan naman, tinatanong nila tayo because they are honest. Gusto nila tayong tulungan. Pero kung tayo, kunwari, totoo tayo, kaya lagi kong tanong, anong may tutulong ko sa inyo? Because I have something to offer. I can offer Jesus. I remember yung mga disciples sa Jerusalem, naglalakad sila dun sa gate, beautiful gate o dun sa synagogue. And then merong isang pulubi doon. And then nakita nila dahil siya ay lumpo. And then ang sabi nitong mga disciples, sabi nila, silver and gold I am none. But in the name of Jesus, sabi niya, stand and walk. Marahil wala tayong milyones na may tutulong sa inyo, but we have Jesus. Ang pinakamagandang solusyon sa buhay ninyo. So madalit sabi, itong dalawa na pinapakita dito, unang-una, yung mga tao na tinawag ng Diyos, meron po kayong responsibility na gawin ang mga pinapagawa ng Diyos sa inyo. Let me add dito sa, ito'y katangian ng isang tinawag ng Diyos. Ang sabi niya, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Okay? Matuwid. Kung ikaw ay tinawag. Understand, kaya ka naging matuwid dahil doon sa ginawa ni Lord. At the same time, binigyan ka ng kakayahan para makapamuhay ka ng matuwid. You have the Holy Spirit. Sabi niya, maging matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig. Basahin niyo yung Galatians chapter 5, kung ano yung sinasabi ng pag-ibig, no? Pagtitiis at kaamuan. Yun ang katangian. Dapat maamo tayo. Hindi tayo dapat bastos. Madalit sabi, kung kapag ang isang tao, meron siyang pagkakamali, kung may sugat na nga, ididiin mo pa, anong mangyayari doon sa tao na yon? Madalit sabi, nire-require tayo na tinawag ng Panginoon na tayo maamo. Dapat nandun yung compassion natin dahil tinawag tayo ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi dito na para bang pinapamper natin yung mga tao. Kaya lang merong kategorya na kung tayo ay tinawag ng Panginoon, dapat maging maibigin tayo, mapagpasensya tayo. Sapagkat yung nire-reach out natin dito, yung mundo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So tatandaan natin, itong mayaman dito, napakagandang sumuot ng linen. Ang tawag nila dito, gusot mayaman. Okay? Di mo yung linen? Si Sister yata, nakalinen blue, hindi naman. Okay? So madalit sabi, imagine, every day. Kumbaga, punong-puno siya ng ability, pero ang ginawa niya, nanatili lang siya dun sa kanyang palasyo. Meron akong binasang libro, ang title niya, Dear Father. Para bang nandun yung desperation dito sa babae na ito na sumulat. I think Russian siya o Polish. Sabi niya, kayong mga tinawag ng Diyos, i-generalize ko, kayong mga tinawag ng Diyos, lumabas kayo sa mga opisina ninyo, puntahan ninyo kami sa kalsada, turuan ninyo kaming magmahal. Na para bang sinasabi diyon, huwag kayong magsuot lamang ng mga habito nyo dyan. Naka-Amerikana kayo, naka-linen kayo dyan, nagpapasasa kayo sa kaban ng yaman, sabihin natin, hindi naman niyo ginagawa yung responsibility ninyo sa amin. Sabi niya, lumabas kayo dyan, turuan ninyo
kung paano kaming magmahal. Sa social media, nakikita natin vice versa ng pagmamahal. Makita mo yung hatred. Diba? Bangayan doon, bangayan doon. Bakit? Ito yung sistema ng mundo. So, meron tayong responsibility as a church, as a Christians, dun sa mga taong unbeliever. So, nakalagay sa shoulder natin yung responsibility ngayon. Dito, sa area natin, litin natin ng kunti, Busulay, Monaco, nakakasalubong natin sila. Kaya sabi dito sa song, every day they pass me by, I can see it in their eye. Empty people filled with care, heading who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus is the answer. Ang kalaban natin kung minsan, yung mga tao kung minsan hindi natin madala sa Panginoon dahil meron silang datung. Meron silang mga euro, meron silang mga dollars. Kaya kung minsan nakala mo, lahat sila ay okay. Toto bene. But pagdating nila doon sa kwarto nila, umiiyak sila because they are empty. Empty. Naranasan ko ito kaya alam kong sabihin. Kaya para bang pinagsisiksikan ko sa inyo, kapag wala pa si Jesus sa buhay ninyo, empty. Empty. Void. Kaya ang kailangan ninyo, si Jesus. So nais kong dumako sa pangalawang parte nitong aking role dito, sapagkat sa Matthew 10, verse 7 to 8 nakalagay, as you go, preach. Okay, nag-preach na ako. And then the kingdom of heaven is at hand. Dinadala natin yung kingdom. Tinuturo natin yung Christianity. And then pangalawa, nakalagay dito, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. So sa inyo po na marahil nandito, meron kayong sakit, kayo po na nandyan sa nanunood, marahil sa YouTube, o marahil dito sa live streaming na ito, nais kong sabihin sa inyo, katulad nung babae kanina na nandyan sa Philippines, o marahil saan mang lupalop kayo, nakikinig, magtiwala kayo na ang Panginoon ay buhay, una sa lahat. Buhay ang Diyos, at ang Diyos ay mahabagin. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Marahil may problema kayo, marahil may sakit kayo, anumang uri ng sakit, because Jesus is the great healer, the great physician. So nais kong ipatong po ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong sakit, and then hayaan ninyo na hipuhin kayo ng Panginoon, sapagkat siya ay nandyan siya, sapagkat ang sabi niya, kahit saan ay naroon siya. Katulad ng babae kanina, naramdaman niya yung kagalingan. So magtiwala po kayo na kayo ay abutin ng Panginoon. Gamitin po ninyo yung faith ninyo that in God there is no impossible. I remember yung babae na 12 years siyang nagbi-bleed. Dahil ginamit niya yung faith niya, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan damit ng Panginoon, gagaling na ako. Ang ginawa niya, inabot niya. Anong nangyari doon? Sabi ng Lord sa kanya, your faith has made you well. Magkuklose ako dito bago ang prayer. Marahil, sa inyo na para bang kailangan kayong abutin. Okay? Magpaabot kayo, wag nating ayahang tuloy-tuloy tayo dun sa direksyon na mali. Dahil wala kang patutunguhan doon. Ang may patutunguhan lang, katulad pa rin itong kanta na nakalagay dito, no? People need the Lord. People need the Lord. He is the way, the truth, and the light. Walang ibang tamang daan kundi lamang ang daan ng salita ng Diyos. So wag po tayong dumiretso dun sa maling direksyon na yon. Kalimitan, may mga kaibigan tayo nagsasabi sa atin, alam mo yung ginagawa mo, mali yan. Gumising ka naman. Okay? Marami sa atin nagtutulog-tulugan. Alam ko yung mga nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin yan. Na kung minsan ang gusto kong sabihin, sana mauntog ka naman para maalala mo, ay, mali pala itong ginagawa ko. Many times, ang Diyos nagsisensya ng messenger sa atin sapagkat mahal niya tayo.
Huwag tayo magpatuloy sa direction na iyon. So tayo pong lahat ay yumuko. Kayo po na nandiyan sa nanonood sa YouTube o sa live stream. So ipatong po ninyo ang inyong kanang